Ika-7 yugto. Usapan ni na Mr. Xu at ng bodyguard. Ginoong Xu, pakalma ka. Madalas mo nang naayos ang mga ganitong mahirap na problema. Hindi ito iba sa mga dati. Sabi ng bodyguard. Salamat naman. Tama ka. Hindi pa ito wakas. Ang malaking proyekto ng amusement park ay pinamunuan ni Lei Hanling, anak ni Mr. Li na mayaman. Hindi siya dapat maaksidente ng ganito. Kailangan nating kausapin si Lei Hanling para mag-backup. Hanggang hindi pa yon mangyayari, kailangan nating bumili ng mas maraming oras. Ikaw ang hahawak sa mga pinakamahalagang gawain. Pumunta ka sa ospital at kuhanin ang kapatid ni Chu mo. Siya ay mahalagang bihag. Sabi ni Mr. Xu. Copy Mr. Xu. Hindi kita tatalikuran. Sabi ng bodyguard. Dagdag pa, palabasin mo ang mga kasamahan sa opisina ngayon. Pahinga sila ngayon. Wika ni Ginoong Xu. Ginoong Xu, gusto ko lang sabihin na mahina ang seguridad sa kumpanya. Gusto ko tawagin pa ang iba. Wika ng bodyguard. Huwag kang mag-alala, hindi ako sumusuko sa sarili ko. Hindi ko lang gusto na mamatay sila ng walang silbi, bago maranasan ang lakas ng mga eksperto. Sobrang hirap para sa akin na mag-improve mula sa dati kong buhay papunta sa kung nasaan ako ngayon. May dugo sa bawat hakbang. Ang impyerno lang ang paraan para magbayad ng aking mga kasalanan. Kaya hindi ako agad susuko sa buhay. Bago ako pumunta sa impyerno, gusto kong makita ang mas mataas na perspektiba. Sigaw ni Ginoong Xu. Yutong, takbo. Lahat ng mga kasama ko ay patay. Hindi mo kailangang masyadong abalahin o masyadong pagod at makipaglaban sa mga demonyo para mag-level up. At iligtas ang mundo sa pagkakataong ito. Isa itong kasinungalingan. Hindi ko dapat paniwalaan ang kabulastugang propaganda na ito mula pa sa simula na ako ang magiging tagapagligtas. Sobra na. Kailan matatapos ang pamamalagi sa bangungot na ito? Patuloy na tumakbo hanggang matapos ang misyon. Ang importante lang ay mabuhay. Wika ni Miss Yutong. Ikaw ba yan, Miss Yutong? Tanong ni Chu mo. Ikaw ba yung simpleng tao na lumitaw nung nagbukas ang lihim na lugar? Ay, grabe. Buhay ka pa. Pasensya na, pasensya. Hindi kita binabastos. Huwag ka sanang magalit. Ang galing lang. Hindi madali para sa iyo na mabuhay sa lugar na puno ng mga halimaw at hayop. Sabi ni Yutong. Ako'y swerte na buhay pa ako ngayon. At salamat sa espada, pero sira na ngayon. Saan nga pala ang mga kaibigan mo? Tanong ni Chu mo. Lahat, patay na. Ang pangarap maging bayani, iligtas ang mundo. Kami, mga taga-maliit na paaralan, huwag umasa sa ganon. Kahit anong gawin namin, hindi kami makakatalo sa mga sikat na paaralan. Sa harap ng malalakas na halimaw, wala kami. Wala kaming halaga. Sabi ni Miss Yutong. Totoo nga, nakakatakot at kakaiba ang lakas ng malalakas na halimaw. Kanina lang may isang practitioner na naging abo sa harap ko. Hindi ko nga napansin nang sumalakay ang halimaw. Kung hindi dahil sa kanyang sakripisyo, baka ako na lang ang namatay, sabi ni Chu mo. Kaya, bakit hindi ka na lang sumama sa akin simula ngayon? Hanap tayo ng lugar na pwedeng magtago, maghintay hanggang patayin nila ang huling masamang boss, tapos babalik tayo sa totoong buhay. Poprotektahan kita kung may panganib. Sabi ni Miss Yutong. At lumabas ang mga mensahe mula sa mga manunood. Ano ang sinabi ng babae? Binabantayan niya si Chu mo. Buksan mo ang mga mata mo. Ang malakas na boss ay nasa tabi mo lang. Si Chu mo ay napaka-cute na hindi niya alam na si Bai Mengjun ay namatay sa pagsabog ng sarili. Anong kalokohan? Ito'y pag-iingat lang sa kilos. Igalang ang pagkatao ni Bai Mengjun, huwag mong lokohin ang patay. Wika ng mga manunood. Malapit ka lang sa akin. Sa karanasan ko, ang lugar na ito ay dapat mas ligtas. Sabi ni Miss Yutong. Pero, may narinig akong malapit dito. Sabi ni Chu mo. Tunog. Patanong na sagot ni Miss Yutong. At biglang may lumabas na halimaw sa likod ni Miss Yutong. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po sa panunood. Like and subscribe lang po para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.